senador naging lost and found. Isang bag, isang maleta. Sana iya. Ay, my goodness. Such a waste of resource. Totoo lang. This is a waste of resources. Pag-usapan na natin to. Ang hirap introhan nito eh. Kailangan malaman. Pag-usapan na lang eh. Ano sabi niya ng balita? Kwento muna natin ang nangyari. Ito kasi yung ganap. Suitcase with 20 million pesos worth of jewelry left behind at naiya taken away. So nanakawan daw si ate ng 20 milyong halaga ng alahas. Yun ang naganap dyan. A suitcase containing bags and jewelry and bags worth about 20 million has not yet been located after its owner accidentally left it at naiya. Gusto naman. Sabi naman ito may-ari na ito. Alam naman niyang napaka-valuable ng laman ng kanyang maleta. Iniwanan lang niya. Anyway, according to 24 Oras, CCTV footage from October 1 around 8 p.m. shows businesswoman Maricor Flores leaving the suitcase behind as she got into her vehicle at the NAIA Terminal 3 arrival area, believing that her driver had already taken it and put it in the car. Tapos pag uwi daw ng bahay, wala daw. Ayun, patay. The footage shows a man later approaching the suitcase and taking it away on a luggage trolley. He has not yet been located or identified. Ayun, wala naman daw sindikato, yun ang sabi. Isolated case lang daw siya. Okay, kawawa naman si ate, di ba? At ito na ngayon ang nangyari. Sino ba yung mahilig mag-grandstand? Di ba? Sino ba yung senador na mahilig mag-grandstand maliban kay Risa Ontiveros? Yung ay nako. Ano nangyari? Di si Senator si SG, siya na yung to the rescue. Grabe. 1 million reward money ibibigay sa makapagtuturo ng lalaki sa larawan. Di ko na mapakita yung larawan kasi na-recover naman na. Sabi, dumulog sa Raffy Tulfo in action si Maricor Flores na para manawagan ng tulong na maituro ang taong nakakuha ng bagahe niyang naiwan sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 na tinatayang nasa 20 million lang dito, 50 million. Ang halaga ng luxury items. Yun, no? Announce kayo ng halaga, baka swerte nyo, nabawi nyo pa to. Di ba dapat kapag pag ganito, medyo low profile ka lang, di ba? Anyway. Tuloy daw si Maricor nang dumating sa NAIA 3, lulan ang eroplano ng Cebu Pacific galing CDO. Dahil ang kanyang ama ay malubha ang kalagayan sa ICU sa isang hospital dito sa Maynila. That's too bad. That's not good at all. Kaya pala naiwan ni ate. Dahil dito ay naiwan ang kanyang bagahe sa airport bay nang sunduin siya ng kanyang driver. At nakita raw CCTV footage yung what do you call this? Yung driver ay yung kumuha ng bagahe. At dito ngayon yung nakakatawa, guys. Actually, pero bago natin ipagpatuloy ang ating kwentuhan dito sa topic na ito, huwag niyo po kakalimutan na suportahan ang mga kaibigan natin sa Sendwave. Ayan, kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na po ay magpadala ng inyong mga remittances sa pamamagitan po ni Sendwave. Wala pong remittance fees yan, mga kotsero. Ang gagawin nyo lang ay i-download ang Sendwave app, gawa kayo ng account, ilagay nyo yung bank account details dyan, at pwede na ay magpadala sa GCash, sa mga bangko, at iba't ibang mga pawn shops din dito sa bansa. At kapag ginamit nyo pa rin po ang aking promo code na Coach Jared, ay makakakuha kayo ng karagdagang $20 free credit. Kaya gamitin po si Sendwave for all of your remittance needs. Ang dami mong trabaho, Tulpo. Ang dami mong trabaho. Publicity talaga inuuna mo. Ang dami ginagawa sa Senado. Ang dami, di ba, parang, sayang boto niya dito. Kung sino man bumoto dito kay Raffy Tulfo, sayang boto niyo, promise. Sinabihan ni Senator Idol Raffy Tulfo, si Idol, si Jimmy De Leon. Kanaan. Anyway,
Ang na pumasok sa isip ko si Jimmy Santos at si Joey De Leon. Sorry na agad. Anyway, ang head ng NBI sa NAIA na agad nang ipasa sa kanilang Digital Forensics Laboratory ang picture ng lalaking nakuha sa CCTV footage para ma-enhance at makilala ito. Nangako si De Leon na bukas din ay maibibigay na ang enhanced photo. What? Trabaho mo to, Rapi? Trabaho. Makakatanggap ng reward money na nagkakahalagang 1 million ang sino man makakapagbigay ng impormasyon sa pagkakilanlan ng lalaki nasa larawan at masampahan ng kasong theft. Nangako naman si Maricor na hindi magsasampa ng kaso sa nakakuha ng kanyang bagahe kung voluntaryo nitong isasauli sa kanya o sa tanggapan ng RTIA. Hindi talaga sa pulis. Hindi talaga sa pulis. Ay, nako. Ito yung idle. Ito yung natawag nating idle justice. Idle justice ang tawag dyan. Diyos ko. Sa Tagalog, walang kwentang hustisya. Walang kwenta to. Diyos ko. Senator Rapi, FYI, ulitin lang natin, no? Hinalal po kayo ng tao para maging senador. Hindi ho kayo hinalal ng taong bayan para mag-part-time at mag-moonlight bilang pulis, lost and found, investigador, at liaison officer ng ating kapulisan. Diyos ko, dami-dami yung trabaho. Dami-dami yung trabaho sa Senado, Senator Rapi. Dami-dami yung trabaho sa Senado. Kung ano-anong pinagagawa nyo. Hindi ko alam kung itong 1 million na to na reward money, hindi ko alam kung magagaling yan kay Maricor o doon kay Rapi Tulfo. Hindi ko alam. Pero mga kutsero, nakakaano lang, parang may mga ibang tao ka na dapat gumagawa nito. Well, sa bagay, siguro may ibang tao na talaga siyang gumagawa nito. Pero, di ba? Sa dinami-dami ng trabaho na ginagawa sa Senado, pagpapublicity talaga inuuna nyo, no? Hindi mo na kailangan ng publicity, Rapi Tulfo. Nanalo ka nga by virtue of your popularity. Hindi competence. Nanalo ka by virtue of your popularity bilang Rapi Tulfo in action. Hindi naman namin alam kung magaling ka o hindi eh. Tapos papakitaan mo kami ng ganitong klaseng trabaho, Diyos ko. Ang dinami-dami ng pwedeng trabahuhin. Ito pa talaga. Publicity talaga. Ayan, no? Tira nyo. So, isauli na raw ang sabi. Ayan, no? 1 day ago. October 26. Ayan, kay Idol Rapi nyo yan. Oh, Rapi Tulfo in action. 50 million na halaga ng bagaheng nawala sa NAIA na ibalik na. Sana magiging announcement nyo yung tipong batas na naisulat ni Rapi Tulfo. Pinirmahan na. Hindi na mga magandang pang balita. Kasi yun yung trabaho nyo eh. Senador kayo eh. Pero inuuna nyo talaga publicity. Naging emosyonal at hindi napigilang maiyak ni Maricor Flores nang personal niyang makita ang nawala niyang bagahe na isinauli ngayong araw sa Rapi Tulfo in action. Voluntaryong pumunta sa RTIA ang asawa at anak ng lalaking nakita sa CCTV footage ng NAIA 3 na nakakuha ng luggage ni Maricor para ibalik ito kasama ng mag-ina ang kanilang abogado. May abogado na mag-ina. Sino nagbigay? Pau kaya to? Baka Pau to. Or baka baka kay Tulfo, one of the Tulfo lawyers, no? Kasi di ba yung anak ni, I think manugang ni Rapi Tulfo is a lawyer. Matapos inspeksyonin, kinumpirma ni Maricor na kumpleto ang laman ng kanyang bagahe at walang senyales na sapilitan itong binuksan. Kabilang sa laman nito ay ang mga bag at alahas na nagkakalaga ng 50 million. Tinupad din ni Maricor ang kanyang pangako na bibigyan ng 1 million reward money ang sino mang makakapagsauli ng kanyang luggage at natanggap na ng mag-ina ang pera. Wow! So hindi pala galing kay Rapi Tulfo yung reward money. Pero sa kanya yung publicity.
tawag dito, tubong lugaw. Diba? Maximum, walang effort, pero maximum publicity. Ay, naku. Imagine, di ka naglabas ng pera. yung, yung ano pa, yung dumulog pa sa istasyon mo ang nagbigay ng reward money. Ang itinulong mo lang. Sorry guys ang hirap talaga sakyan ni Rapi Tulfo eh. Sobrang hirap niyang sakyan. Kasi ay itinulong mo lang yung kumausap ka kay head ng NBI sa NAIA. Kasi Jimmy De Leon. Tapos ang inutos mo lang, ipasa na yung picture. Ay, sikasuhin na yung picture. Dali! Sakit mo sa bangs. Wala akong bangs, pero sakit mo. Sakit! Maximum exposure ka dito, Senator. Mapapanood ang buong kwento sa istorya ito sa link sa baba. Ayan o. Diyos ko, 3 video pa. Grabe. Ibang level ka talaga, Senator. Ibang level ka, promise. Bakit ka ganyan? Diyos ko, my goodness. Ay, nako. Di ko nabubuksan yan kasi, si Rapi, oh. Diba? Hawak pa niya yung mic, RTIA. Diba? Sa dinami-dami ng ginagawa ng Senado. Dami. Alam nyo mga kutsero, dami yung trabaho ng Senado. Totoo lang. Una, bilang senador, kailangan ikaw ay kumukonsulta sa mga iba't ibang sektor para alamin mo kung ano yung needs nila. Lalo-lalo na doon sa mga nakadepende sa iyong komite. So, from what I know, si Rafi Tulfo, ang kanyang committee ay sa OFWs. Yun ang alam ko, yun ang kanyang komite. So, mga kutsero, di ba, naalala nyo, kaya nga sa kanya nanggaling yung, yung Magna Carta for seafarers. Di ba? Na ang dami niyang, yung pumalpak-palpak siya sa thesis defense niya kay Pia Cayetano. Ayun. Anyway, kasi kailangan mo maipag-usap sa mga sektor ng nire-representa mong komite. So that's one of their jobs. That's one. Pangalawa, maraming research na nagaganap diyan. Oo. Kasi para makapag-craft ka ng bill para sa sektor na to, kailangan inform ka din sa mga ibang batas na meron na. Halimbawa, baka mamaya meron na existing na batas para sa sektor na yan. Anong gagawin mo? Aamyendahan ba yan? I-repeal? Anong resolusyon ang gagawin mo para dyan? Ngayon, pagkatapos nun, magsusulat ka na ng batas. Susulat mo. Pero syempre, may time si Rapi Tulfo na magaganito. So malamang sa malamang, iba ang sumusulat ng mga bills niya. May time siyang gumanito eh. May oras. May oras siyang gumanyan. So iba ang gumagawa, nagka-craft ng bills niya. Kaya kapag depensa na, pag-uusapan na sa plenaryo, pag thesis defense na, merong mga tao na katulad ni Pia Cayetano na kapag kinwiz ka, hindi mo alam kung anong sasabihin mo. Tapos isisisi mo sa mga writer, sa mga sumulat ng bill. Sayang boto nyo talaga dito kay Senator Tulfo. Sobrang sayang. Ilang taon pa to? 6 na taon pa ng ganito. Buti sana mga kutser. Ay, nako. Ito in a nutshell, anong ginagawa ni Senator Tulfo? Base sa balita, I'm just basing this on what I see in the news. A-attend na mga hearing, magbibida, tapos RTIA. From what I know, nakikita natin. Hindi naman natin alam lahat ng ginagawa niya. I'm sure may ginagawa yan para sa Senado. But, really, Senator, may oras ka pa for these things? Ewan ko lang. Ako nga
Vlogging lang tsaka pag-aaral, wala na akong oras para sa iba. Ito lang, vlogging lang tsaka pag-aaral, hirap na ako humanap ng oras para sa ibang bagay. Si Senator Tulfo, may oras ka pa para sa ibang bagay. Happy yarn. How to be you po, sir? How to be you po? But anyway, sir, baka naman sir, I mean, baka naman po pwede nating medyo dagdagan pa natin ng yung 100% effort na ibinibigay nyo po sa RTIA. Baka gusto ho natin ituon na lang natin lahat ng energy na to sa pag-craft ng mga batas na maikinabang ang ating mga OFWs. Sa bagay, ang komite nyo naman ay ang Overseas Filipino Workers. Pag ganito ng ganito, wala tayong, yung mga OFWs natin ang kawawa. Hindi naman kayo yung kawawa hindi naman Senator Tulfo ang kawawa. May 5 taon pa siya na nakaupo or 4.5 years na nakaupo bilang senador. Sino ang kawawa? Yung mga OFWs natin. Dahil lang pinili ni Tulfong maging ganito. Unahin ang kanyang career bilang host ng Raffy Tulfo in Action. Sana po hindi lang kayo tumakbong senador kung ganyan din lang naman. Diba? Alam niyo po mga kochero, if you voted for someone, then at the very least, demand excellence. And if you were voted by the public, at the very least, give your 100% sa publiko. Hindi na po ito ang trabaho nyo. Hindi nyo na po trabaho na mag-host ng RTIA. Dahil may mandato na po kayo na ibinigay sa inyo ng mga botante nyo na gawin ang trabaho sa loob ng Senado. Alam natin, may mga career naman talaga yung mga yan. Si Bong Revilla, minsan nagsushooting. Sino ba to? Si Jinggoy Estrada, nagsushooting din yan every now and then. Pero nakikita niyo pa ba sila sa showbiz ng ganong kadalas? Hindi na. Si Tito Soto, artista, komedyante, host ng Eat Bulaga. Pero kapag pag siya nakaupo bilang senador, hindi niyo siya makikita halos sa Eat Bulaga. Nakikita niyo siya sa Senate. Hindi niyo siya halos nakikita sa dati Eat Bulaga, ngayon EAT na. Si Tito Sen. Si Raffy Tulfo, may oras pa Diba? Dito Lapid, may oras pang probinsyano. Grabe. So baka totoo nga yung sinabi ni GMA kay Digong, uupo ka lang pag nasa Senado ka. Kahit wala kang gawin. Baka, di natin alam. May oras silang lahat Mga kochero, tayo po, we should begin demanding more from the people that we voted for. Lalo na kapag nakikitaan natin sila ng mga bagay tulad ng ganito ginawa ni Senator Tulfo. Ay nako. Senator Tulfo, we deserve better. Anyway, hanggang dito lang po tayo sa video na ito. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, and subscribe sa Coach Jared YouTube channel. At don't forget to follow na rin ang ating Facebook page na Coach Jared ang pangalan. And I'll see you in our next Coach Jared Live. Bye everyone. See you next time. Bye.